Anong papaoperahan nyo sana sa PGH? Yung mata ko po, sir, may napunit kasi sa parte ng mata ko. Pagdating mo ng PGH, ano pong nangyari? Inadmit po ako ng 3 days po, sir. Tapos nung 20 na po, operahan na po ako. Pinabili po ako ng pangpamanhid po na inumin. Tapos po, hindi na ako po pinakain. Tapos nung sinuwero na ako. Tapos sasabihin, cut off na po, pinauwi na po ako. Ba't ho nagkaganon? Hiningan po ako ng 4-5 ng doktor ko po. Tapos nung wala po akong may bigay dahil kulang yung pera namin, pinauwi na po kami. Andito po sa ating studio ngayon live si Mr. Henry Liwanag. Isa po siyang construction worker, pintor to be exact. At ang kanya pong reklamo ay PGH. Magandang umaga po sa inyo. So sabi niyo kanina, kayo po ay naisalang na sa operating room. Dextrose at anesthesia, tapos na. Opo, sir. Na-administer na sa inyo. And then bigla na lamang, sinabi ng doktor, sandali lang, bumangon ka dyan kasi wala ka palang pera. Uwi ka na dahil cut off. Ganun ho, eksakto nangyari. Opo, sir. Sino po yung doktor nyo? Si Dr. Lorenzo Pangas po, sir. So hindi nyo po siya kinontra. Teka muna, Dok, bakit ganun? Palibasa wala akong pera, hindi niya itutuloy ang operasyon. Public hospital to. Sir, bali, kasi, yung hinihingi nilang 4-5, sir. 4-5. Opo. Tapos, kulang yung pera ko po. ano yung naramdaman nyo nung ginawa sa inyo yun? Halos mapaluha-luha po kasi ang tagal ko na pong nagpapacheck up doon. Nagtitis ng pila, pagod, gutom. Tapos nung exact na operahan na po ako, kulang lang naman yung pera namin dahil na-delay. Ihatid naman nila yung kakulangan. Kinakop na po nila yung operasyon ko po. Ang masakit, pauwiin pa po kami. Galing pa po kami ng Pangasinan. Uy, at naka-schedule naman yan. Naka-schedule naman po yun. Sige, para mabigyan ng linaw ang problemang yan, mga kausap natin, ang mismong nireklamong doktor na si Doktora Marie Jeremy San Pedro, Ophthalmologist, PGH. Doktora, magandang umaga po, ma'am. Doktora? Yes po. Si Rafi Tulfo po ito sa Apo. TV5. At Yes po. kilala niyo naman Morning po. po. Morning po. Apo. Kilala niyo po si Mr. Henry Liwanag. Inireklamo Opo, po kayo. kilala ko po, sir. Opo. Okay, so ma'am, bakit niyo po pinauwi? Nakasalang na ho pala sa operating room at ready na operahan. Pero nung malaman yung walang pera, tayo ka dyan, alis ka dyan, uwi ka. Ba't ganun, ma'am? Totoo ba? Hindi po ganun yung pagkakasabi. Actually, the day before po na operahan, na bago siya maoperahan, sabi po sa akin nung main surgeon niya, Dr. Pangat po, na okay lang, pairamin natin ng silicone oil o operahan sa bukas, sisila po. Okay. Pero dahil sa dami po ng na-OR nung araw na po yun, hindi po nakasama sa na-cut off po yung operasyon. Okay. Ma'am, Pero sandali pa. Ma'am, doktora. Doktor po kayo. Ako po hindi doktor. Ano po? Pero I'm looking at the perspective of a patient. Ano po? At kamag-anak na rin. Halimbawa, kamag-anak ko siya. Nakasalang na po. Nakahiga na sa operating room. Nakadextrose na. Anesthesia, nandoon na. Tapos, patatayuin niyo uwi. Kahit sabihin natin, punong-puno na po yung OR. Yan po ba'y kasama sa... Go ahead po, sige. Paglilinaw lang po, hindi po siya naka-anesthesia pa. Hindi pa po muna siya pinakain. Ang tawag po doon, NPO, non-per-orem, Okay. para po in preparation for general anesthesia. Okay, pero sir, pero ma'am, di ba naka-dextrose na siya? Naka-dextrose na po siya in preparation for the Kaya OR. nga po. Pero So, binunot wala niyo pa po yung siya. dextrose, ma'am, para po uwiin siya Opo. dahil cut-off na sinasabi niyo. Opo. Ba't di niyo lang po tinuloy? Kasi po, cut off na po yung operasyon. Wala na po yung gagawa na anesthesiology. Aba, hindi pwede, ma'am. Di ba ang mga doktor, kung kinakailangan, kahit na sabihin natin 24 hours, mag-duty sila para magampanan yung kanilang sinumpaang tungkulin na maggamot at buhayin ang pasyente. Emergency po yan, na kasalang na po yung mata niya, ready na operahan. Bakit po umuwi yung doktor na yun? Opo. Hindi pa po siya nakasalang. Nandun pa po siya sa ward. Wala pa po siya sa operating room. Sa ward po, nag-iintay yung mga pasyente na for operation. Okay. Yung dextrose po, in preparation lang po. Pero hindi pa siya sedated. Wala pa pong anesthesia. Okay, sige. Sabihin natin gano'n. Pero totoo ba yung sinabi niya nung malaman niyo raw po na wala siyang 4-5, uwi ka na? Hindi po namin sinabi yun. Kaya po, nung malaman po namin na wala siyang 4-5 the day before, sabi po ng main surgeon, pautangin na lang po muna. Okay. So, ma'am, mapaikita tayo. Last na.
Para ipakita po as a sign of goodwill, pababalik po namin siya dyan at ooperahan niyo po siya. Okay, ma'am? Within this week. Pwede? Total, nakapila naman po siya for so many days. Na-schedule na po siya. Diba? Nagkantay na siya. Ituloy na po natin yung operasyon within this week, ma'am. Pwede? Opo, actually sir, iniintay po namin sila mag-follow up this week. Binigyan po namin siya ng follow up. Nagulat Sige. nga po kami nang pumunta dyan. Siyempre, ma'am, masama ang loob niya kasi ang feeling niya, Opo. siya po ay pinalayas nung malaman walang Opo. pera. Sige, within this week, Oo ma'am, nga po. Friday at the most, operado na po siya. Pwede, doktora? Sige, pero kailangan pa po namin siyang makita, mag-follow up Sige po po, siya. sasamahan po namin siya ngayon mismong araw na ito. Okay. Basta't maoperahan po siya bago mag-Friday. Okay, Madam Doktora? Sige po, inform ko na lang po yung surgeon po niya. Very good. Sige po. Ngayon pa lamang po, Doktora, kami po labis-labis. Nagpapasalamat po sa inyo. Ano po? Opo, thank you po. Salamat po, Doktora. Magandang Thank you po. umaga po, Dok. Okay na po. Bago mag-Friday, maoperahan na kayo. Ngayon mismo, after this, sasama namin kayo sa ospital. Okay? Salamat po, sir. Yes, sir. Okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.